Yung pagkakamali mo pwedeng ituwid, yung plano mo na palpak, pwedeng pagsisihan at sundin yung plano ng Diyos para maging masaya at maayos ang buhay. But if things fall apart, in the sense that life becomes difficult, then we should especially listen to the words of Jesus today. Kaya po merong readings. Kaya po may homily. That's our only way to listen to God. Kanino tayo nakikinig? Yung mga preacher dyan na kung ano-anong pinagsasabi, mas naniniwala tayo kaysa sa salita ng Diyos. Ang ganda ng pangaral dito, sasabihin na pwedeng pagsisihan ng pagkakamali, ituwid at maging maayos. Ayaw natin. Anong gusto nating pakinggan? Yung mga pambabatikos ng mga ibang sekta na si Maria ay demonyo, mga Katoliko ay pupunta sa impyerno. Yun ang tumatak sa isip natin. Kaya ayaw mo na magsimba, ayaw mo magdasal, dahil mas pinakinggan mo yung paninira. Pero yung aral na pag may hirap, may ginhawa, may pasensya ka, makakaahong ka, ayaw mong pakinggan. Pero yung mga pangaral ng mga demonyo, yun ang naiwan sa isip natin. The Lord be with you. And with your spirit. A reading is from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world. So you also are now in anguish, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. On that day, you will not question me about anything. Amen, amen I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The sad reading is from the Gospel of John, chapter 16, verses 20 to 23. Let us pause for a while and let us reflect on the sad Gospel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, batiin natin yung mga katabi natin. Magandang umaga. No? Good morning. Good morning. Sino po sa inyo na naririto gustong maging masaya ang buhay? Sino po? Lahat na nagtaas ng kamay, kung gusto niyo maging masaya, paghirapan niyo. No? Hindi naman basta nakukuha ang isang bagay ng madalian, di ba? Pinaghihirapan yan, di ba? So, sino sa inyo dito gusto maging maganda? Ano, paghirapan nyo rin yan. No? No? Sabi nga nila, beauty is pain. You have to work hard. Ganon din sa tanong na, sino sa inyo gustong yumaman? No? Paghirapan mo rin yan. No? Hindi yung easy lang. Actually, yan yung laman ng Ebanghelyo ngayon. Jesus said to His disciples, Amen, amen I say to you, you will weep and mourn. Ayan, yung pinaghihirapan. No? While the world rejoices. Na yung mundo kasi is happy-go-lucky. No? Kaya nagdurusa ang mundo dahil hindi nila pinaghihirapan ang kabutihan, kabanalan, kaayusan, kapayapaan. They don't work for that. Kaya, while the world rejoices, you will grieve. But your grief will become joy.
Pag may hirap, merong ginhawa. In today's gospel, Jesus goes on to say to his disciples, "So you also are now in anguish." So imagine nyo, si Jesus, kinakausap niyo yung mga apostoles, kayo yung apostoles, kinakausap kayo ni Jesus. Kaya malungkot magpaalam. No? Malungkot magpaalam. Any despedida is very sad. Naku, maalis ka na. No? So, ganun yung damdamin ng mga apostoles dahil nagpapaalam na si Jesus, no? From resurrection to ascension. Alis na siya. He says this because he had just finished coming departure to the Father and about the suffering that they would all experience in the form of persecution. Babalik na si Jesus sa Ama, may iwan ng mga apostoles, at they will be persecuted. 100%. Kayo din. Yung binasa ng commentator kanina yung verse before the gospel, no, from Luke chapter 24, no, verses 46 and 26. Christ had to suffer and to rise from the dead and so enter into His glory. Si Jesus nga nagdusa eh. Nagdusa siya. He worked for it. Bago siya babalik sa Ama, no? And to enjoy the glory of life. So kung ang Diyos nga, si Jesus nga pinagdusahan niya ang kalwalhatian, tayo pa kaya? Gusto natin kasi libre-libre palagi. No, gumastos ka din, no? Paghirapan mo rin. Okay. Sino sa inyo dito gusto maging makinis ang kutis, no? Paghirapan mo yan. Maghilamos ka bago matulog. Iba, hindi naghihilamos hindi nga nagtututbrush no? Mas maglagay ka rin ng kung ano doon ng panglinis, no? Para hindi na matutulog ka na, nagmamantika yung mukha mo. Pagising mo, puro tagihawa dyan, no? Mag-effort ka, no? Sabi ni Jesus, may iwan kayo, ako babalik na sa Ama, sinampulan ko lang kayo, paano pumunta sa Ama? Pagdusahan nyo. So ako, tapos na yung pagdurusa ko, kayo naman ang susunod. Magdusa kayo, pero may kalwalhatian. But then He says to them that after He departs and they no longer see Him, they will then see Him again and will rejoice. Sabi, magkikita rin naman tayo Kung pagdurusahan nyo yan, pupunta ako sa Ama, pag pinagdusahan nyo yung inyong kabanalan, papasok din kayo sa langit, I will see you again. Yan. Di ba? Para mga mayayaman, kakausapin niyo yung mga mahihirap. Gusto niyo maging mayaman tulad ko? Pagdaanan niyo rin yung napagdaanan ko, balang araw, magkikita tayo sa restaurant, parehas na tayong mayaman. Pero pag hindi mo pagdurusahan yan, hindi mo pagsisikapan yan, mananatili kang mahirap. At ako'y mananatiling mayaman. Kasi hindi mo pinagdaanan ang pinagdaanan ko. And He says, on that day, you will not question me about anything. Pag nakarating na kayo sa kalwalhatian, sa kalangitan, hindi nyo na ako tatanungin dahil parehas na tayong nasa langit. At naiintindihan nyo na ang aking pangaral, aral at paalala nung kayo'y nasa lupa pa. This is an important line to understand. Anguish. Yan. Anguish or any form of suffering. Takot tayo magdusa Takot. Takot. Sabi, no. Alam niyo ba, pag may hirap, may ginhawa. Naniniwala ba kayo doon? Totoo yan. Pag sinasabihan ako ng ibang mga kaklase ko na, di ba mataba ka dati, Father Arnel? Ba't slim ka? Medyo slim ka ngayon. Sabi ko, intermittent fasting. No? Ano yun? Yung 12 hours, sinimulan ko ng 12 hours without meal, then 12 hours with meal. Ay, hirap naman nun. Yung nga pag may hirap,
may kaseksihan. Tapos, from 12 hours, ginawa kong 14 hours, 15 hours, 16 hours. Yung 16 hours, kakain ka lang from 2 in the afternoon hanggang 8 in the evening. Ibig sabihin, hindi ka mag-aalmusal. Ang una mong breakfast, ang una mong breaking the fast is 2 p.m. Oh, ano yun? Mahirap yun. Gutom na gutom na. Yun nga eh. Pag may hirap, may ginawa. No? Mapapansin mo nila, nagiging sexy ka na. No? Nagiging healthy ka pa. No? So, yun ang sinasabi ni Jesus dito. It is clear that after Jesus was killed, the disciples questioned everything. So, nung namatay si Jesus sa krus, ang dami nilang tanong sa buhay. They were confused and frightened. All appeared to be lost. Then, to a lesser degree, after Jesus ascended into heaven and prior to his sending the Holy Spirit, the disciples would have also experienced confusion. Magkasunod yan yung anguish and confusion. Yung suffering tapos confusion. No? Why did Jesus leave? Yun ang una nilang tanong. Bakit siya umalis? Bakit kailangan niyang umalis? Pwede namang dito lang siya. Yan yung mga tanong no? Bakit siya kailangan umalis? Tayo, very selfish tayo kasi we want always to have, to possess, to own, no? Pero ang problema, alam niyo ba, pinahahalagahan niyo lang isang bagay pag wala na, di ba? Pag nandyan yung isang bagay o isang tao, hindi natin binibigyan ng halaga. Pero kung nawala yung isang bagay o isang tao, doon mo ma-realize na mahalaga siya. Amen? Yun yung tanong nila. Nung nandun si Jesus sa tabi nila, okay lang. Pero ngayon, aalis si Jesus, ang lungkot-lungkot na nila. At isa pang request nila, why didn't he stay longer? Pwede bang i-extend? No? Mga ganyan, no? Extend. Sabi ni Jesus, no, it's time. And when it's time, it's time. Kaya kayo, make the best of the moment of your life. Bakit? Alam niyo, ang dami ko ng kakilala, kaibigan, parishioner, namatay. Namatay. Malungkot, ako pa yung nagbe-bless sa kanila. Malungkot. Kaya pagkatapos noon, during funeral, ang usapan lang is, sana I make the best of my life. Kahapon na lang, may kausap akong parishioner dati na nag-iiyakan. Kumakain kami pero nag-iiyakan. Bakit? Kasi yung asawa niya, kaibigan ko, yung asawa niya, trabaho ng trabaho. Dahil sinabi niya sa asawa niya, sa mga anak niya, kaya ako nagsusumikap dahil pangarap ko makapunta sa Japan at madala ko kayong lahat. Alam niyo, pag nag-abroad ka mag-isa, medyo mura no? Pero pag kasama mo 5 mong anak, naku, malaking gastos yan, no? Mag-abroad kayo, aeroplano, hotel, pagkain, no? So trabaho siya ng trabaho. Gusto niya kasi madala yung pamilya niya sa abroad. Nung nakaipon na siya, nagkasakit, namatay. Sabi ko, you see? Hindi niya, sayang, no? Kaya ang mahalaga, make the best of the moment. Make the best of the moment. Kaya yun ang hinihingi ng mga apostoles, i-extend pa si Jesus. Sabi ni Jesus, no. Sana pinahalagahan niyo yung mga sandaling kasama ko kayo. Is oras ko nang umalis. These and many other similar questions would have arisen in their minds. So also with us. When things do not go as planned or when things take a painful turn in our lives, we can immediately question, even doubt, the perfect plan of God. Yung iba hindi na nagdarasal, ayaw na magsimba, dahil hindi nasunod yung gusto niya. Hindi natin alam, yung gusto ng Diyos ang nasusunod. Kung nagpasensya ka lang sana, darating ka sa kaluwalhatian, hindi.
Gusto natin kasing gawin yung gusto natin. Pero hindi natin inisip, may mas magandang balak ang Diyos sa atin. If things fall apart because of our sin, then repentance is the remedy. Pwede naman magsisi eh. Pwede namang ayusin ulit eh. Kaya meron tayong sacrament of penance or confession. Yun eh, yung pagkakamali mo pwedeng ituwid. Yung plano mo na palpak, pwedeng pagsisihan at sundin yung plano ng Diyos para maging masaya at maayos ang buhay. But if things fall apart, in the sense that life becomes difficult, then we should especially listen to the words of Jesus today. Kaya po merong readings. Kaya po may homily. That's our only way to listen to God. Eh kanino tayo nakikinig? Yung mga preacher dyan na kung ano-anong pinagsasabi, mas naniniwala tayo kaysa sa salita ng Diyos. Ang ganda ng pangaral dito, sasabihin na pwedeng pagsisihan ng pagkakamali, ituwid at maging maayos. Ayaw natin. Anong gusto nating pakinggan? Yung mga pambabatikos ng mga ibang sekta na si Maria ay demonyo, mga Katoliko ay pupunta sa impyerno. Yun ang tumatak sa isip natin. Kaya ayaw mo na magsimba, ayaw mo magdasal, dahil mas pinakinggan mo yung paninira. Pero yung aral na pag may hirap, may ginhawa, may pasensya ka, makakaahong ka, ayaw mong pakinggan. Pero yung mga pangaral ng mga demonyo, yun ang naiwan sa isip natin. Kasi ko, ano bang pinapanood nyo at binabasa-basa nyo? Why don't you choose? When anguish in life happens because we are fulfilling God's will, we must see the anguish as a means to a much greater good. Huwag niyong atrasan ang pagsubok. Huwag niyong atrasan ang pagsubok. Harapin niyo. Pag nalampasan niyo yan, ginhawa ang nakaabang. Just as the pains of childbirth lead to the gift of a child, so the pains of bringing forth God's will in our lives will lead to the presence of God Himself. Patient, yun eh. Yun ang number one eh. Patient endurance is a virtue that is especially important in this case. Pasensya lang. Makakaahon din. Pasensya lang. Giginhawa rin. Very often, combating our own selfish will is difficult. Yan ang pinakamahirap na pagsubok sa buhay. Yung kontrahin, yung kagustuhan ng laman, kagustuhan ng tao, at sundin yung kagustuhan ng Diyos. Oh, that's the most difficult trials in life. Yung gusto mo, pero may mas maganda, ay nako. Kahit ano sabihin ng nanay, anak, mag-aral ka muna. Magtapos ka sa pag-aaral. Huwag ka muna lumandi. No? Ang pag-aasawa, ay naririyan lang yan. Hindi mauubos ang lalaki sa mundo. Ay, hindi, ayan. Fourth year high school pa lang, buntis. Ayan. Nakatira sa squatter ngayon. Yung gusto niya kasi, gusto ko eh. Ayan, yung gusto mo, palpak. But the fruit of engaging in such battle against our will and to follow the will of God within us is joy. Subukan nyo lang. Sundin yung kagustuhan ng Diyos, pero mahirap yon. Pero pagkatapos yon, ang kapalit ay ligaya. There is joy found in victory over sin. Yung gusto mo magdroga, kung sinabi ng kaluluwa mo, wag! Pero gusto mo talaga magdroga, sabi ng kaluluwa, wag! Tapos, hindi mo tinuloy, tinapon mo yung droga, tapos naging maayos buhay mo, ang saya-saya mo. Nakayanan kong labanan. Yung gusto mo magsigarilyo, pero sabi ng kaluluwa, wag! No? Eh hindi, mas malakas yung laman eh. Sigarilyo, droga, inom, sugal, ayan, buhay mo, magulo. Pero pag nagkaroon ka ng patient, pasensya lang, at lakas ng loob, ayan, ngayon, ikaw ngayon nagte-testify. Testify. Eh kung hindi ka nakinig, kakanta ka na lang. Ano kakanta mo? Kung di dahil sa barkada, sana'y tapos ko na.
ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Kakantahin mo lang yan pag yung mga classmates mo, doktor na, bugado na, mayaman na. Ikaw, ayan, addict. No? Sasabihin mo, ang barkada ko kasi. No? Ayan. Pero walang humpay yung nanay mo at tatay mo sa pagpapaalala sa iyo, anak, iwasan mo yung barkada, anak, mag-aral. Ayaw mo pakinggan nanay mo. Ngayon, maayos na ang buhay ng mga kaklase mo. Ikaw, ayan, palamunin ka pa rin. Saka mo lang naalala, tama pala si nanay. Tama pala si tatay. Pero wala na, matanda ka na eh. No? Joy is found in every difficulty we endure for the kingdom of God. Amen.